Brigada News FM. Brigada News FM. Isang magandang hapon po sa lahat naming tagapakinig, lalong-lalo na sa mga estudyante ng Grade 7. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DepEd Division of Cagayan de Oro City at sa 102.5 Brigada News FM. Tayo na at mag-aral sa araling panlipunan, tuklasin ang rehiyon upang may matutunan. Tayo na at mag-aral sa araling panlipunan. O, sabayan niyo ko. Ulitin natin. Tayo na at mag-aral sa araling panlipunan, tuklasin ang rehiyon upang may matutunan. Tayo na at mag-aral sa araling panlipunan. Araling panlipunan, kay sarap pag-aralan, kay sarap pag-aralan. Ako po si Teacher Mayor Ann, ang kasama ninyo sa hapong ito at sabay-sabay na matuto sa araling panlipunan tungkol sa heograpiya ng Asya, konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko. Ang talakayang ito ay may layunin na ipaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko. Ang Silangang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Kanlurang Asya, Hilaga o Gitnang Asya. At napahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng mga kabihasnang Asyano. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa hapong ito. Bago pa man tayong magsimula sa ating talakayan, narito ang ilang mga paalaala. Una, siguraduhin nasa komportabling lugar sa kasalukuyan at malinaw na nakikinig sa ating broadcast. Ikalawa, ihanda ang inyong isipan para sa talakayan natin sa araw ito. At pangatlo, mas maiging tapos na kayong makapag-snacks para madaling maintindihan ang ating leksyon kapag may laman ang ating tiyan. Alam ba ninyo na mahalagang pagtuunan ng pansin ang katangiang pisikal ng kapaligiran tulad na lamang ng kontinenteng Asya? Mahalaga nga bang pag-aralan ang katangiang pisikal ng ating kapaligiran? Bakit kaya? Ano sa palagay ninyo? Bilang tagahubog ng kasaysayan, kultura at kabihasnan, mahalaga sa atin ang magkaroon ng kaalaman sa konsepto at sa mga impormasyon hinggil sa katangiang pisikal ng kapaligirang tinatahanan upang lubusang maunawaan ang epekto at mga impluwensyang dulot nito sa pamumuhay ng tao maging sa paghubog ng mga kabihasnan. Sa hapong ito, nakatuon ang ating talakayan sa heograpiya ng Asya, konsepto tungo sa paghahating heograpiko at sa ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog sa kabihasnang Asyano. Excited na ba kayo na matuto? Sa ating pagbabalik atin tuklasin at unawain ang tungkol sa heograpiya ng Asya. Ayan, mga estudyante, samahan niyo po ako sa pagkanta. Tara na!
ba ang heograpiya? Ang salitang heograpiya ay nagmula sa mga salitang Griego. Ang geo sa Pilipino ay daigdig at graphen na ang kahulugan naman ay magsulat. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig, nangangahulugan ng paglalarawan sa katangian ng ibabaw ng daigdig. Makikita sa mukha ng daigdig ang pinakamalaking dibisyon ng lupain na kung tawagin ay tama, kontinente. Mayroong 7 kontinente ang daigdig: Asya, Afrika, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, Europa at Australia. At alam niyo ba na ang pinakamalaki sa lahat ay ang Asya, kung saan napabilang ang ating bansa? Gaano kaya kalawak ang kontinente ng Asya? Ayon sa pag-aaral, ang Asya ay may kabuuang sukat na humigit kumulang na 44,486,104 kilometro kwadrado at tinatayang sangkatlong bahagi ng lupain ng daigdig ang kabuuang sukat nito. Gusto mo bang maglakbay sa kontinente ng Asya? Saan mo nais makarating? Ang Asya nahahati sa 5 rehiyon, batay sa pisikal, historical at cultural na aspekto. Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya ay binubuo ng mga bansang dating Soviet Central Asia tulad ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia at Armenia. Kasama rin ang Mongolia at Siberia. Kilala rin ang rehiyong ito sa katawagang Central or Inner Asia. Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay matatagpuan sa hangganan ng mga kontinenteng Afrika, Asya at Europa, kung saan nakalatag ang mga bansang Arabo tulad ng Kingdom of Saudi Arabia or KSA, Jordan, Israel, Lebanon, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Turkey at iba pa. Ang Timog Asya naman ay bahagi nito ang mga bansang Muslim ng Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, mga bansang Himalayan tulad ng Nepal at Bhutan, mga bansang pangkapuluan ng Sri Lanka at Maldives. Susunod ay ang Timog Silangang Asya. Minsan na rin itong tinatawag na Farther India at Little China dahil sa impluwensya ng mga naturang kabiasnan sa kultura nito. Ito ay may 2 subrehiyon. Una ang Mainland Southeast Asia na binubuo ng Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia. Pangalawa ay ang Insular Southeast Asia na kinabibilangan naman ng Pilipinas, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia at East Timor. Ang Silangang Asya naman ay binubuo ng China, Japan, North Korea, South Korea at Taiwan. O hayan mga bata, may bago na ba kayong natutunan? Kung ikaw ay handa na, tayo na maglakbay sa kontinenteng Asya. Tayo na, tayo na, tayo na, tayo na, tayo na maglakbay sa buong Asya. Tayo na sa Phi Island, Thailand, Halong Bay sa Vietnam naman.
Magandang hapon ulit sa inyong tagapakinig, lalong-lalo na sa mga estudyante at teachers at sa aming aktibong prinsipal, Dr. Minda Rebolledo ng Bulwa National High School. Ako po si Teacher Mayor na magtuturo sa inyo ngayong araw na to. Okay, padayon ta sa atong lesson karon. Bawat rehiyong nabanggit ay may iba't ibang katangiang pisikal na sumasaklaw sa kinaroroonan, sukat, anyong lupa at tubig, klima, at mga vegetation cover. Mga yamang likas na pinakikiangkupan at nililinang na mga nanahanan upang makapamuhay. Ang interaksyon ng mga Asyano sa kanilang kapaligiran sa mahabang panahon ay nagdulot ng malaking impluwensya sa uri ng pamumuhay at mga kalinangang kultural na nagaganap tungo sa pagkahubog ng kabiasnang Asyano. Mahalagang maunawaan na ang kaugnayan ng tao at kapaligiran ang naging daan sa paghubog ng mga kabiasnan tulad ng Asya. Tandaan, ang daigdig ay binubuo ng mga kontinente. Isa sa mga ito ang Asya na siyang pinakamalaki sa buong daigdig. Nahahati ito sa 5 rehiyong heograpiko na nakabatay sa pisikal, historical at kultural na aspekto. Laging isa-isip na ang ugnayan ng tao at kapaligiran ang nagbibigay daan sa paghubog at pag-unlad ng kabiasnan. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan o paksa sa araw ito. Huwag kalimutan na makinig araw-araw sa himpilan ng 102.5 Brigada News FM. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa makabuluhan at napapanahon na talakayan. Ang talakayang ito ay binubuo ng Araling Panlipunan Department na pinangunguluhan ni Ma'am Annie Llanes at ng aming principal na si Dr. Minda Rebolledo ng Bulwa National High School. Maraming salamat sa 102.5 Brigada News FM at sa Department of Education Division of Cagayan de Oro City. Bago po ako magpaalam ay may ihandog po akong kanta para sa ating lahat na pinamagatang Bagong Normal, Bagong Mundo, Balik Eskwela Na ni Rodel Rubia, Vince Abside Bitonio at Melvin Bitonio. Sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo,
Pagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Eto na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Eto na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ng cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig. Muli ang inyong guro sa Himpapawid, Mayor Ann Paraguya Hadman, nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumote. Magandang hapon, paalam! Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran?
nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.